Pwede ko ba sabihin dito naiinis ako at the same time nandidiri ako. Parang napaplastikan ako. Siya daig po niya si Lord. 'Di ba? Parang sino ka para husgahan ako eh. Oo eh. I think the issue is not being a born again Christian or being a Catholic or whatever religion you are in. Yes. There's a lot of people who uses religion as a cover Yes. up to hindi yun yung totoong sumasalamin kung ano yung nangyayari. The truth and living the truth is hard. Bakit kaya siya ganun? Kaya may term na tinatawag hurt people hurt. Naging judgmental din ako sa kanya. I judged him right away. But this is not to justify his action. Nagkaroon ako ng awa kay Alvin. Do you know that there is a saint? He is a saint of addicts. Hi everyone and welcome to Within the Still Room. My name is Jet and I am with Ate Heidi. If you are familiar with Ate Heidi, ang tagal niyong hindi nakita si Ate Heidi. Siya yung kasama ko before pa. Actually, she's a good friend of mine since 2016. Oo, 2016. Oh, 10 years. 10 years, ayan. So, anyway, nakasama ko siya sa work before. Marami na kami pinagdaanan nitong taong to. From highs and lows. Naging manager din siya ni Nina for quite some time during the YouTube days. Ayan. So, ngayon, in-invite ko ulit siya kasi prior to this podcast, hindi pa uso ang podcast etong mga nagdaang taon. Nagpa-podcast na kami nito. Ang unang podcast namin ni Ate Heidi was yung The Happy Hour Live. Yes. Oo. And sobrang na-enjoy namin. This is prior pandemic, 'di ba? Mga ano ba to? Parang mga usapan namin. Oo, mga Saka halo-halo. talaga is live stream. Live stream, oo, naalala siya talaga ko. Yung, pero recorded siya. nire-record na after. Oo, nire-record after. Pero live siya, pero nire-record after. Pero this one, sabi ko, ay, parang, actually nag-open up siya sa akin noon, oy, kailan tayo magpa-podcast? Naalala ko. Sabi, kailan tayo magpa-podcast? Tapos parang sabi ko, hindi pa ako ready. Pero, nung sabi ko, okay, shoot ko na to. Niresearch ko sa Ate Heidi, hello you. Kasi nasa isip ko naman, di ba, pag podcast talagang wala namang mukha. Oo. Ngayon dalawa na kasi. So they can hear it sa Spotify and they could also hear it sa or watch it sa YouTube. Same din with Spotify din, di ba? Yes, pwede na ring video. So today, ang magiging topic natin ngayon is very controversial topic, no? I was thinking nga kasi ate kung i-topic ko to kasi I know it's a hot issue. I don't wanna get in the mess. Dahil unang-una or makiraw-raw. Oo, kasi sobrang andami ng mga opinion, marami ng mga usapin, mga himotok at galit. Pero at saka kasi yung issue is sa tingin ko malaki ang sanga niya na nasa iisang di ko alam kung topic, pero more on nanganganak siya habang pag-uusapan mo siya kasi hindi lang tungkol sa isang issue siya. Oo. Diba? So hindi po ito parang kay OG Diaz live to. Walang ganon ha. Kasi po ang ating channel, ang ating podcast is Within the Still Room. So when you say Within the Still Room, it talks about what really goes on inside. So parang it's more of like the interior, what goes inside our thoughts and our minds regarding all these things. Hindi lang siya basta mapag-usapan lang. True. Pero I want to dig in more about this issue because I think it's really important na parang ikaw ate, sige matanong kita, when you heard about this issue about yung kay Alvin Aragon, it's very controversial. Anong unang pumasok sa isip? Actually, napanood ko siya dun sa alam ko nauna na yung kay Boy Abunda eh. As in talagang yung araw na yun, napanood ko siya. Pwede ko ba sabihin dito naiinis ako at the same time nandidiri ako? Oo, bakit? Oo, syempre it's opinion eh. Hindi, kasi
parang napaplastikan ako. Mm. Actually, nung nagsasalita siya nun, tas sinasize up ko, siyempre TV lang yung pinanonood Ano ko. ba size ng TV? Hindi, I mean sinasize. Sorry. Literal pala. Oo. I mean, basta yun na, tinitingnan ko, sabi ko, si Isis, ano ba siya? Napaplastikan na ba ako sa kanya? Hindi. Sa feeling ko, yun na siya yun. Siya yun eh. Ever since na nag-umpisa ang sex bomb. Pero at the same time, it's also nakikita ko facade dahil yung asawa niya, hindi niya mapigilan. In some ways. Kasi, ang nasa mind ko din pati nung pinanonood ko na, tama si Wilma. Kasi the following day or 2 days, napanood ko naman yung ano ni Wilma. Wilma doesn't. Gusto ko magsalita, buti na lang siya nagsalita para sa lahat. Para doon sa mga nakakaintindi or gets yung ano niya, yung himutok niya na totoo yun. Kasi nung nag-drugs si Alvin, known naman yun sa showbiz. Diba, nabalita rin sa news. Tapos, wala nag-judge sa kanya. Actually, dahil hindi naman siya napag-usapan masyado, dahil hindi naman din siya sikat. Pero at the same time, ngayon naman na naging controversial na dahil dyan sa mga binitawan niyang salita. Diba? Eh, tama di si Wilma na, nung ikaw na yung nagbago, tas naging Christian ka, bakit ganun ka magsalita? So, naging judger na. Naging judger siya. Daig pa niya si Lord. So, nabasa ko nga, napanood ko nga rin yun. Which is, may point si Wilma, na ako kung ako yung tatanungin, ganun din yung sasabihin ko. Na, bakit ganun ka magsalita? Na porket nasa tamang daan ka, yung mga tao na mali na, diba? Nasa maling daan na. Alam mo yun? Napanood mo ba yung kay Brosas? Oo. Yung sabi naman ni kay Brosas, GC ba kayo? Pito ba kayo aakyat sa... Totoo, diba? Pero like, question ko naman sa'yo, when you saw Alvin, what do you think that goes on to his mind? Good question kasi given the fact na 'di ba without knowing us na pumupunta tayo dun sa gusto natin magkaroon ng journey. Yes, correct. Diba? Sa faith natin, yes. 'di ba? Nag-iiba na yung faith natin or at least yung journey. Ang nakikita ko sa kanya sa totoo sa observation, ito opinion ko lang para siya nagkaroon ng tama. Anong tama? Yung tama na correct or tama? Hindi, may amats siya in the sense na hindi ko ma-explain in parang anong term yun when it comes to sa ng pananampalataya. Pero nakita ko sa kanya parang nag-over the top yung natututunan niya sa Bible, kababasa siguro or kung ano man yung mga nakukuha niyang information. At the same time, parang naging self-righteous siya na parang okay kasi pumupunta na ako sa tamang daan. Isa ako sa mga tama. Yung mga maling nakikita niya, for example, i-ano natin yung topic na yung homosexuality. Ginawa niya rin issue na rin yun. Malaking din yun, factor yun eh. Especially for the LGBT. Oo, nung inopen up niya na yung ng pagiging kay Lord. Na, okay. Mali yung mga ganun, di ba? Pangalawa, yung tama na parang dahil meron akong pinagdaanan personally dahil di ba yung ex ko nag-drugs, di ba? Kasing lulong. Nakikita ko yun sa kanya. Pero siya naging over. Na ginagamit niya yung faith niya tsaka ang Bible sa basta nagkaroon siya ng tama. Para ma-justify. Para ma-justify. Kasi, nagbago na siya. Tapos siguro nag-rehab na siya. Pero yung self-rehab siguro, hindi yung ginamot sa center, ganun. Ewan ko lang kung ganun Pero nakikita ko may may konti. May konti na siya. Hindi yun, sa akin sa personal ko lang, hindi yun na ang nakikita ko is under ng influence ng ng Bible. It's more of, para sa akin,
nandoon siya sa medical side na may konting problema. Tapos, dahil nga Christian siya or ano tawag dito? Yun nga, born again na siya. Nagiging cover up. Yung pagiging born again niya, which is hindi sa akin hindi tama. What do you think? Ano yung sa tingin mo yung hindi tama? I mean, if put it into context, what do you mean hindi tama? Na ginagamit niya si Lord. Para ano ba yung mga statement niya that you think that parang ano yung statement that you think na parang it didn't sit well with you using the like yung context of religion or context of being a Christian? Yes. Yung for example, ano nga ba yun? Yung sa number one yung sa homosexuality nga. 'Di ba? Na hindi ko lang alam kung sinabi niya ba doon na mapupunta sa hell. Tama ba sinabi niya yun? Basta parang ganun na mapupunta sa hell yung mga, kasi binanggit niya yung Sodom and Gomorrah na rin doon 'di ba? So ibig sabihin, kung bakla ka, diretso ka doon. Diretso ka sa impyerno, ganun. Tapos, in general, pati yung sa LGBTQ na lahat yun. Yes. Pati yung pananamit, pati yung pagtatrabaho ng mga asawa or yung pagpayag ng mga asawang lalaki dun sa mga asawa ng mga, 'di ba, member ng sex bomb na group. So isa yun, parang teka, sorry kasi ano nga ulit yung question mo kasi I mean, tama. I mean, anong konteksto nung sa religion yung it didn't sit well with you? Doon sa tama yung sinabi mo kasi yung parang yung context of Sodom and Gomorrah kasi parang ginamit niya yun. Yung idea of Sodom and Gomorrah para doon na i-judge yung mga homosexuality itself that they will be yun nga, kasi papunta pwede sa naman niya impyerno, i-touch diba? yung religion or yung faith para makapag-share siya sa others kung ano lang ba, 'di ba, yung word of God, kung gusto niyang i-share yun, why not coconut? Pero yung para i-judge na rin yung iba, isama niya doon sa ano niya, sa parang nakikibaka siya na hindi mo maintindihan. yung para, sabi nga nila, yung iba may nababasa ako, isama daw sa kumukulong asupre. Kaya parang nagkaroon tuloy siya ng mga memes. Halimbawa, yun nga yung napanood mo yung kay Christian Bables na tawa ko ng tawa. Nag-comment ako dun Kasi yung reaction ng boses niya, as per dun sa paano niya in-express yun, tapos yung addict, kasi nga, meron ako experience sa may nakasama akong nag-drug. So, parang alam mo yun, yung parang hanggang ngayon meron pa rin siyang bisyo. Kung iisipin ng mga taong nag-drugs or may alam sa ng drugs, parang gumagamit pa rin siya sa akin Yun yung datingan nung niya. I mean, allegedly. Kumbaga kung iistimahin mo lang, mukhang. Kung i-interpret ko mag-isa sa sarili ko lang yun. Nagda-drugs pa rin siya, at the same time, kino-cover up na lang yung paggamit niya ng Bible doon sa ginagawa niya. Pero, alam nyo guys, yan yung parang, I think, Ate Heidi is also parang, nandun din siya isa siya sa mga ano tawag dito? Kumbaga pareho kayo ng sentimiento ng karamihan ng mga tao na, I mean, don't get me wrong. I mean, also when I saw that, talagang napanganga rin ako. And when I heard it, I cannot unhear what I heard. Parang ganun ba? Okay. So sa konteksto sa human level context nga, ika nga, it's unacceptable. I mean, sa human context kasi it's natural for us to react on that matter. Kasi kumbaga, 'di ba, parang sino ka para husgahan ako 'di ba? Ikaw nga tong may nakaraan na ganito ganyan. Hindi ka nga, yun nga sinabi ni Wilma Dazen, 'di ba? Hindi ka nga namin ginudge, tapos kami tong tapos kami biglang ganito, 'di ba? Na porket naging born again Christian ka na, kami na yung nasa kumunoy, tapos parang diba? Kami parang ano kami dito, no? So,
I think the issue is not being a born again Christian or being a Catholic or whatever religion you are in. Yes. It's not that question. No? I mean, on my personal opinion, no, ako naman, being a Catholic as I am, no, I mean, hindi ko rin maiwasan din na hindi man to si Alvin Aragon ang pag-usapan. Even siguro kahit saang Catholic and non-Catholic alike, there's a lot of people who uses religion as a cover up to whatever it is that, you know, that is interiorly truthful or true in their hearts, no? Kasi meron naman din Catholic who, I mean, not everybody naman, no? I mean, not here to judge, pero in reality, there are very religious and pious people na talagang they're showing their piety, nagdadasal araw-araw, nagro-rosaryo araw-araw, pero I mean, they're living their truth outside, pero interiorly, hindi yun yung totoong sumasalamin kung ano yung nangyayari, 'di ba? And yun yung sinasabi ko na the truth and living the truth is hard. Kasi alam mo yung truth, alam mo yung totoo, alam mo yung tama, pero yung isabuhay mo kung ano yung tama at kung ano ang totoo, that is the most difficult thing to do. So, ako naman, nung napanood ko yun, of course, so lahat tayo may mga may mga reaction tayo about him. Pero, nung tika ako noon. Sa human level natin, talagang heads. Ano to? Bakit ganyan magsalita yan? Well, people make memes. And I cannot, hindi ko yan hindi ko para, oy, bakit yung ginagawa yan? Oy, bakit yung ganito? Kumbaga, it's your reaction, diba? It's a typical reaction. Pero, ako naman, in my own opinion, hindi ko, parang tinignan ko muna, I first got curious saan siya nanggagaling. So, ang unang reaction ko was shock. Then I got curious. So, bakit kaya siya ganun? Malawak eh. Malawak talaga. When you come to think of it, doon sa mga nanonood, meron siyang pinanggagalingan. So ako, bilang I talk about abuse and trauma, most of the talk that I did previously, it has a lot to do with fear and trauma. So, ako, ang una kong instinct was, hindi dahil, totong taong to, is looking perfect and all that. Pero in general, when you look outside, lahat ng sinasabi niya is to cover up the pain and the fear. Yun yung una kong nakita. Kasi na-resort ko kagad yun na, may itinatago siya. He was trying to prove something. He was trying to protect something. And what it is that he is protecting, nung tinignan ko, sabi niyan. Sino? Hindi ko lang alam kung sino, si OG or something, na baka meron siyang trauma. When I found out there is, I recently found out, siguro itong past few days, that he was, doon tayo sa usapang homosexuality, no? So, he had, according to him, and doon sa mga nabasa ko at narinig ko, meron siyang experience with homosexual abuse or child sexual assault or child sexual abuse when he was around 7 or 8 years old. Okay. So, when I heard that, it instantly nag-switch ako doon from being naging judgmental din ako sa kanya. I judged him right away. But when he came na, although this is not to justify his action, again, I'm not justifying his action. He might not be aware that he is doing that. Especially kung hindi siya self-aware about how
his dynamic is, kung ano yung nangyayari sa loob interiorly. Kasi sometimes we do things impulsively, even buying nga, di ba, pagbili, paggawa ng desisyon sa buhay, pagpili ng tao na makakasama sa buhay. Sometimes we do it impulsively without even thinking. You are, kumbaga, how do you say, you process in a sense na nanggagaling ka sa pain of trauma. Or nandun ka sa, kumbaga parang, ano yung tamang term doon niya? I forgot. Meron akong right term dyan na doon ka nagfa-function sa area na yon. Kaya ka nakakapagsalita ng ganun. Hindi siya aware na kaya may term na tinatawag, hurt people hurt. Okay. Kasi, kaya siya nakakasakit. Kasi nasaktan siya. Meron siyang kailangang i-cover up. And when I heard about yung child sexual abuse, which is it's a big thing. You know, nagkaroon ako ng awa kay Alvin. Naawa ako dahil the way he processes things, hindi kasi siya fully healed. Tama yung sinabi mo, Ate Heidi, na yung hindi religion yung issue dito It has something to do with mental. Yes. And when you say mental, I'm not prescribing na may problema siya sa utak, or I'm not prescribing na hoy, magpatingin ka sa ganito, no? It's up to him to decide if he has a problem or not. Either way, kahit sabihin ko sa kanya right there and then, hoy, baka kailangan mong magpatingin. Kung hindi niya yun makita sa sarili niya that there is an issue that he has to address, hindi yun magbabago at walang magbabago sa kanya. It has to come from him. So, yun nga, parang lang siyang gumagawa. Alam mo, the more that he is parang yung interview, yung parang the more na inaano niya yung tumatanggap siya ng mga interviews, the more na mas lumalalim lang yung napupunta lang siya doon sa lumalalim lang yung ano niya, problema niya. Para lang siya nilalaman ng kumunoy. Kasi hindi naman siya na-address Hindi na-address. And I think yung issue niya with homosexuality, yung sa anak ni IC na transgen. It is because of that hurt that got him to be very mad about, you know. Ito, bluntly learning about homosexuality sa Catholic Church, hindi siya judged right away as, you know, if you are a homosexual, you're not part of the community and all. The act itself, yung act lang na having sexual relation with same sex, yun yung yun yung parang hindi ina-accept ng church. Pero being homosexual as part of you, kasi may mga same sex same sex attraction, diba? I mean, that is accepted in the sense of community, no, tanggap. Pero yung the act itself na hindi yun hindi siya part doon sa teachings and the doctrines of the Catholic Church. I'm talking of the Catholic Church, no. So there are even in the faith, you know, just to give you an idea, do you know that there is a saint, a particular saint, I just forgot, I think he is a Chinese by descent. He is a saint of addicts. Ay, parang narinig ko He became a saint. He was an addict because of, I will show you here, baka may i-show akong picture after I edit this, no. He was an addict, he was an opium addict kasi sa China ang opium nung unang panahon, 'di ba? So he was a devout Catholic. But he cannot get out of being an addict on an opium. So kumbaga naging siya, hooked siya doon. Pero he was really a devout. He died as a devout Catholic. He even became saint. He died because of the faith. Pero he died as an addict. He wasn't even allowed to receive communion because of being an addict. Yet he became a saint. Talaga. So there was a saint. I will show this so you can Google or you can ask Wikipedia or Chat GPT. So when I learned about this, so
the church is very accepting regardless of, kasi yung intention of the heart naman of wanting to be united in the Lord, with the Lord. Yun naman yun Pero yung doon lang nagkakaiba doon sa kung ano yun nga, kung yun sa act itself, doon lang nagkakaproblema. Pero yun lang yung naging issue with Alvin kasi doon lang nagkaroon ng na parang pag naging homosexual ka or something, diretso ka sa impyerno. Well, it's not all that. Kaya, There are even people who are homosexual, who are celibate, who do not engage in some homosexual acts. Totoo. But they do have struggle in themselves to have that same-sex attraction. Pero they try as much as they can to live a holy life. Being holy is not about being preachy about the Bible. Totoo. It's you trying to be holy. Like, ako aaminin ko na may mga kaming mag-asawa no, we are not perfect, no. But hindi kami pumupunta sa simbahan at nagsisimba for people to see that we are holy. We are going there because we are asking the Lord to heal us. That's the problem. Kasi yung sinasabi nila, pala simba to. Pala simba-simbahan, damin mo namang kasalanan. Kaya ka nga nagsisimba. Kaya nga. It's between you and yes. And kaya ka nagsisimba kasi humihingi ka sa tulong, tulong sa Diyos, natulungan ka, nabigyan ka ng grasya para maalis ka doon sa sitwasyon na kinapapalooban mo. Parang ganito, doktor, di ba? Pag may sakit ka, saan ka pupunta? Sa doktor, sa ospital. Pag makasalanan ka at may kasalanan ka, kanino ka lalapit? Tatakbo ka ba, lalayo ka ba sa doktor mo? Sino ba ang doktor mo pag ikaw ay may mga bigat? Di ba? Si God, di ba? Sa simbahan ka lalapit. So, the more pa nga, na pag meron kang mga matinding kasalanan na kailangan mo or may mga struggle ka sa sarili mo na kailangan mong paglabanan, the more na dapat kang lumapit. Pero not being preachy and being judgmental to other people's struggle. Kaya, nung nakita ko si Alvin, na-judge ko siya and I'm very sorry for that. Pero when I learned about what he has to endure, sabi ko, yun yung pinagmulan. Meron pa rin siyang unhealed parts of himself that he could not let go, that he could not accept, he could not release. Meron pa rin siyang galit, anger. Makikita mo naman yung anger niya. Ramdam mo yung galit niya, di ba? Yung pag siya, parang kulang na lang mag-amok siya dun sa interviewer, di ba? Habang ini-interview siya. You know that angst. You can feel that angst. Number 2 is that pain that he has to protect something. Syempre nga naman, di ba, kung nangyari sa'yo, syempre ikaw, ang natural instinct mo, protektahan yung sarili mong kadugo. Ayaw mo maging, katulad sa kanya, ayaw niya maging homosexual yung anak niya, di ba? Pero wala siyang magawa, ganyan-ganyan. So, talagang bira siya ng bira, di ba? Ang hindi niya nakikita dito sa senaryong ito is that he is the one who is needing help. Pero yung help na yon must come from him and not from the people around him. Kasi, yun nga, napapansin nyo, di ba, yung grabe kaya yung niya, yung, kumbaga yung angst niya to really prove himself Tapos grabe yung mga Bible verses. Mas ang dami pa nga niyang alam na Bible verses kaysa sa akin. Pero 'di ba? Pero yun nga yung nakakalungkot kasi nagkakaroon tuloy ng mas marami ngayon ang mas napapalayo sa faith because of what he's doing. Kasi pwede kong sabihin, sa part na yan sa sinabi, parang pwede kong sabihin, bakit pa ako, di ba?
magiging yung Ba't pa ako lalapit? Bakit ako lalapit or ba't ako magpapakarelihiyoso? Kung magiging gano'n naman din yung ano ko, kalalabasan. Di bali na diba? lang. Di bali. Kung magkakamali lang din pala ako, Oo. di bali na lang. Ba't pa ako magbabago? Tsaka diba? kung pipilosopohin mo, yung iba niya mga binitawan or yung scenario nung nangyayari ngayon sa kanya. Ha? For example, ano ko lang, hindi para ini-judge yung kasi pag pinilosopo mo yung salita na pupunta siya sa langit, 'di ba? May religion kasi na parang kiniklaim na sila lang ang masasalba pag dumating na yung pagkakataon or second coming or what, katapusan ng mundo. Parang ganun yung sa kanya. Yun yung datingan na so ibig sabihin nga parang sabi nga ni Kay na sila lang ang pupunta kung ilan man sila may GC na aakit sa langit dahil mas mahal sila ni Lord, gano'n ni Jesus. Actually, ito nga if you're going to look at the Bible itself, and if you're going to look at Jesus, of course, no, may mga turo din talaga siya na sa kabilang banda, may truth naman kasi din yung sinasabi ni kasi Bible, galing sa Bible yung mga sinasabi ni Alvin. 'Di ba? May truth naman from that Pero if you're going to encapsulate everything, ako being a Catholic, no, Jesus came here not for the righteous but for the sinners. Yes. Yun lang naman yun. Kaya nga. So kung pumunta siya dito, si Jesus, at para sabihin, kayong lahat ng mga makasalanan, pupunta kayo sa impyerno. Oo. Diba? Diba? He even picked out the least. He even picked the Gentiles who are not even Jewish. Diba? Siyempre, hindi nga sila mga Jewish kasi sila naging Gentiles, diba? So, diba? He even picked out the fishermen. He did not pick the Pharisees or yung may alam sa Jesus. Did not even mingle with the Pharisees or the Sadducees, yung mga magagaling sa Torah, sa mga sa Old Testament. He did not mingle with them. He mingled with the normal people who are sinners. Diba? I mean, in the standpoint of me looking at Alvin, standpoint of me looking at Alvin from the outside, talagang it's unacceptable. Kasi it made me look at religion and faith as an exclusive thing. Na kami lang to, hindi kayo kasali. Kami lang ang tama, kayo mali. At the standpoint of me looking at Alvin. But if I come to see Alvin from a standpoint from within, sobrang broken si Alvin. I cannot judge him for that because sa dami rin siguro ng hurt and pain that he has to cover up. And you know that trauma really plays a big role on how we deal with people, how we get attached to people, kasi may attachment yan how we build relationship with people Trauma plays a big role in choosing our partners, in dealing with other people, building relationship with other people, choosing the people that we are kasi yung mga nagiging kaibigan natin. Trauma plays a big role in that. If I mean, there's a lot of things that we can talk about that. Maraming topic kasi. Marami talagang topic that we could cover that, no? Pero dito lang sa issue ni Alvin, I think, no, ang takeaway ko dito, ako personally, we have to learn how to be charitable. Na, okay, nakikita nating mali yung ginagawa niya, pero let's not put fire with another fire. So let's all pray for him and let's all maybe maybe he needs help. No, what he needs right now is not judgment from us, because from a standpoint looking from the outside nga, hoy, ikaw lang tama, kami mali, ikaw pupunta doon, kami saan? Syempre masakit din yun, no? Na parang mini-mirror niya na talaga, 'di ba? Kung siya tama at ako ay makasalanan, nakakahiya naman sa'yo. Mas nakikita ko yung kasalanan ko. Syempre masakit yun dahil mas nakikita mo yung dumi mo at nakikita mo kung ano yung
pinoproject niya na truth, diba? Na truth according to him. Pero nakakaawa rin kasi hindi siya aware that what he's doing, isipin mo pati yung relationship niya sa asawa niya. Maraming ang nabuksan na topic or maraming mga area nung kabuuan, 'di ba? Na talagang nakapaloob dun sa ginawa niyang pagsasalita ng 'di ba? Even in ikaw, what do you think about ate doon sa ano naman yun, doon sa dynamics of relationship ni Easy? Bilang dalawa. Oo, bilang si Easy, 'di ba? Ikaw ano yung nakikita mong dynamics nilang dalawa? Sa iyong ano sa akin base ito doon sa actual na parang nakita ko kasi sila doon sa interview pa lang ni Boy Abunda, doon pa lang. Parang malaki takot ni IC sa kanya. At the same time, hindi ko na masasabihin wala siyang pakialam. Kasi parang lumalabas nga siya pa nga ang bumubuhay. Sa tingin ko mukhang based sa Instagram din niya kasi binusisi ko yung Instagram. Chismosa talaga. Mukhang based sa Instagram. Parang siya yung medyo, si IC yung nagpo-provide, no? Kasi Zumba teacher siya ata or basta ganun. Tsaka mga commercial endorsements and all. So yun yung nakikita ko. Hindi ko lang alam kung as a pastor daw, kasi pastor daw si Alvin. Ay talaga? Hindi ko alam. Doon sa ni Wilma Dasent, may mga, kasi nag-live siya, correct diba? us if we're wrong pero kasi parang doon sa may mga siguro nababasa ni Wilma tapos sinasabi niya, talaga ba pastor siya? So I see. habang humaba nung natapos yung pastor daw. Pastor daw. Doon sa kung saan mang congregation or whatever religion or as being born again. So yun. Pero at the same time, yung going back to sinasabi ko nga, takot siya. Yun yung tingin mo. At the same time, pwedeng hindi naman siguro wala siyang pakialam. It's more on iniintindi na lang niya si Alvin, which is hindi rin nakaka-help. Kasi mas Pag dumadagdag. Kasi kung nag-stand up siya for herself tsaka sa family, especially 3 yung babae nilang anak, dapat yun, ngayon pa lang na marami ng na-address or kung hindi man na-address, marami na siyang nakukuhang information, kaliwat kanan na kagaya nun, maganda yung point mo na he needs help. So sana merong lumapit sa kanya na medically maano siya, matingnan siya, ma-address siya. Kasi nga, para makorek. Hindi namin sinasabi to na may siya kasi baka iniisip nila yung patingin yung meron ng tama. More of like siguro like life coach or psychotherapy. Trauma abuse issues. Kasi it takes many years to heal that kind of issue, especially abuse. Sobrang hindi lang siya parang 2 years in the making, even it's a lifetime of healing talaga. So ikaw sa tingin mo yun nga again with IC. So sa tingin mo ba talaga yung ba talaga ang gusto niyang gawin? Hindi, nagtitiis lang siya. Yun yung sa mo. So, do you think because of kasi di ba sa Bible may submit to your wives, submit to your husbands. So, you think yun yung because of religion, then that's why she is like that? Yes, pero ako yes and no. Yes, kasi parang lang siya, go with the flow. Pero at the same time, meron ding ako nakikita sa kanya na dahil nga baka nga si is pumipitik, so pinababayaan niya. Or pwede rin talagang calling niya talaga yon ni IC na talagang to really follow what the scripture says. Kasi kung talagang yun yung tawag sa kanya na wag na talaga siyang sumayaw at wag na siyang magsuot. Kasi hindi naman natin pwede ring ma-judge na kung yun ang dasal niya at sinabi ni Lord sa kanya, IC, wag ka nang magsuot. And at the same time pag nakita mo kasi din dun sa judging doon sa akin bilang nung napanood ko ngayon kay Boy Abunda, parang tapos everything, lahat na ng information,
tama ka, pwedeng on her own. Mm. At the same time nga, dahil hindi rin siya hindi siya makapalag kay ano. Mm. Kasi nagdaan din ako sa ganun eh. Kasi may ano mga yan bawal. mga bawal. Oo. Mga So ikaw, bawal. yeah, coming from ate who also had that So ikaw nga, based on your experience, no? I mean, I'm not saying na pareho kayo ng pero hindi naman super pareho, pero at the same time, yung mga nakaano kasi sa pagda-drugs, nagkakaroon ng chemical imbalance din yan eh. Hindi ko lang alam, hindi man ako doktor. Pero based sa sobrang 21 years, 22 years. 'Di ba? Pero may nagkaroon na ng konting hindi medically sa akin na personal kung ano to medically may talagang tama. I mean, yung tumama yung pagiging Kala ko salot. yung pagiging yung pagda-drugs. Okay. Yun. Kasi ang dami kong mga talagang kilala. Pero ikaw, during that time that you were, nagkaroon ka rin na parang may time ba na parang sige na lang, uma-agree ka na lang para lang? Oo. Kasi yung kasama ko sa bahay, naghahari-harian pag nasa loob ng pamamahay. Yung tipong kala mo ang bait-bait sa ibang tao, tapos pag sa loob ng bahay, walang gagawing maganda. Tapos, if you're verbally abused, makikinig ka na lang. Tapos, habang tumatagal, syempre lahat ng galit, maiipon, manggigigil ka. Tapos, matututunan mo na lang na makikisama ka na lang para wala nang ingay. Kasi minsan ayoko naririnig yung boses niya, yung mga ganun. Pwedeng merong ganun din si IC na para tahimik na lang, susunod na lang siya. At the same time, kung iibahin or kung hindi natin aalisin yung o yung issue na gusto na rin niya yung ginagawa niya bilang ayaw niya na maging sex bomb dancer kasi nga kita yung mga mga flesh or whatever, mga damit. I don't think so. Kasi bakit naman si Jopay? 'Di ba? Christian si Jopay, yung asawa din niya Christian. Tapos 'di ba yung parang community nila, kasama nila sila Gary Valenciano? Bakit nakakapagsayaw, nakakapagsuot? Pwede namang balutin mo yun eh. Kung Diyos ko, ang dami namang costume na improvisation. Kung nakabra yung kailangan, dilagyan mo ng parang inner sa loob na kulay flesh, nude, di ba? Or flesh yung, may mga ganun. It's either talagang pinipigilan lang siya. Yun lang yung sa akin. That's my 2 cents. At dahil just sa 2 cents ni ate, we'll take a break. Okay, meron tayo short break now and we'll be back for more. Hi everyone, and if you are looking for a place to hang out and a cafe where you can enjoy with your friends, pwede kayo pumunta dito sa Plant Fairy Manila Cafe, Plant Shop, and Candle Studio. We are the very first Catholic cafe around the area, and we are located here at North Fairview, Quezon City. It's open for everybody, Catholic and non-Catholic alike. If you are into crafting, we have different activities here na pwede ninyong ma-enjoy, like candle making, plant repotting, dry flower arrangement, and for some workshops, you can check out journaling and arts and craft as well. Perfect ito sa mga pamilya, sa mga magkakaibigan. You can also celebrate your bridal shower and birthdays here. So, kung gusto ninyong mag-inquire, if you like to ask around the rates and different information, you can just message us in Facebook and Instagram. So, we really hope that you can check this place out because it's perfect for everybody who wants to have time for themselves or if they want to reflect. Pwede rin kayo ditong mag-Bible study because we also have liturgical Bible study for Catholics, and you can also bring some of your friends here, non-Catholic alike, to have your Bible study here as well. So, we hope to see you here and check this cafe out. Ayan, and we're back on our segment. Ayan, after that short break. May mga napag-usapan kami ni Ate Heidi after. Pero, yun nga, marami kaming gustong itakal kasi ang lawak talaga nito. Kung sa lawak lang din naman ang pag-uusapan, kulang 1 oras para dito sa topic na to. Pero, just to make sige, ano kayo sinasabi mo natin kanina? Meron tayong, pwede natin itap yun eh.
About the homosexuality? Oo, I mean yung nawala tuloy. Maraming topic dun sa nabuksan niyang issue or yung trending niyang binitawan ng mga salita. Marami kang pwedeng himayin. Oo, totoo. Marami. For example, number 1 na yung religion. Pero masyadong malawak. Malawak yan. Homosexuality. Yung pag-condemn niya dun sa stepdaughter, na stepson transgender. niya. Diba? Tapos yung pagpigil niya sa pagtatrabaho ng asawa niya. Ayun, actually, ako doon sa part na yun, sinabi sa akin to ni nung isang friend ko, si Sister Lisa. I hope she's watching. No? So, ang sabi niya, magkaiba kasi ang salitang to submit and to subject. Magkaiba kasi yun. When you say to submit, it is a fully, ito ay, ang submission ng babae, it is an autonomy ng girl or ng woman. It is her own choice. Out of love. Out of respect, out of love, to submit to your husband. No? Magkaiba po kasi sa, well, when I learned about that, parang nabago yung pananaw ko. Kasi when you say submit, akala natin, submit 1/4 sheet of paper. Ayoko, pwede bang 1/2? Sabing 1/4, pwedeng 1/2. Ang submit kasi is, ang akala natin thought on submit is, kahit ayoko, gawin mo. Kasi sinabi ko, it's a dictatorial, it's a dictatorial form of, yun yung thought natin when you say submit na wala kang choice. But, that kind of thinking falls into subjection, to subject to someone out of, kahit wala kang free will, out of your free will yun. So, magkaiba po ang to submit and to subject. So when you say to submit, it is an full autonomy. It is a full giving of oneself according to the free will. Diba? Yes, so I submit fully to God, my will and my... Ibig sabihin, taos sa puso mo dahil you respect and you worship and you love God too much that you can even forget yourself. That is to submit. But when you say subject, sabi ni Lord, dito ka. Ayoko nga po, pero sige. Pero ayoko, labag sa loob ko. Yeah, ganun. May ganun. So, subject. So, I think what happens to IC and to Alvin, no, is nandito kasi yung subjection to subject. Subject kita. Di ba yung mga hari, you're just my subject. So, whether or not you have to do it. Tsaka parang naging literal kasi nga pareho silang Christian. So, hindi ko maintindihan kung, ayun nga, parang okay. Again, this is not against any Christian. Yes, no? yes. Oo. Yung sa akin lang yun. Na parang, okay, continue. Yung pagkakabasa ko, na, yun nga, speaking of yung pagiging submissive or subject, basta ganon, siya, as nakita ko lang based lang, kasi mabilis lang naman yung interview, 20 minutes. Pero doon lang makikita mo na Ako sa akin dahil nga, nag-aano din ako dahil sa experience ko. Yes. Na, kunyari sumusunod ako, pero just, that is subjection. That to subject. Kasi, hindi, kumbaga, taliwas yun dun sa kung ano ang nararamdaman mo out of your free will. You subject yourself because of the situation, but you're not fully submitting. Yes. Diba? So, magkaiba po yun. So, isa rin niya sa mga, ako personally, sa amin mag-asawa, it's, yung pagli-lead kasi, it's different. May leading kasi yan. Magli-lead ka sa family. Of course, your wife will submit according to his free will kasi she trusts you enough. She believes in you. She fully gives herself to you. So, she submits to whatever, kung ako yung magli-lead. Diba? Kung saan tayo pupunta. Ano bang, nito? The decision making natin. Siyempre, ang babae sa akin na pananaw ko, sa mag-asawa, kahit na pareho kayong equal na, pag talagang may respeto sa'yo, ikaw pa rin yung lalapitan or ikaw yung
iiwanan niya na magdesisyon para sa inyong dalawa. Ganun sa At saka akin yung yun, ha? counsel. Oo. Oo, dalawa kayo eh. Kuwari, yun nga eh. Halimbawa, parang, kahit meron na akong desisyon sa isip ko, I would still ask, Yes. I would say, what would my wife think about this situation? Then I weigh in what's best for the family. So it's not a one way what I said will be the no. Kasi talagang although the authority is in the head of the family, okay, nandun yun, binigay talaga ni God yun. Yes. The authority being the head of the family is with the man. Pero syempre, as you respect your wife to lead the household, yung pang araw-araw na gawain sa bahay, syempre pagkaiba kayo ng role eh. Yes. Iba kami ipinapagawa mo eh. 'Di ba? Hindi yun akma yun doon sa kung ano yung kasi iba-iba naman dynamics sa Sa bahay, bahay, lalo ng mag-asawa. correct. Kasi meron din naman na kala mo lang ang nasusunod yung babae. Pero actually, yung lalaki, binibigay niya lang yung authority niya para, sige ma, or kunyari, tawagan niyo, ma'am, sweetheart, ikaw nang bahala magdesisyon yan. Pero before that, may meron pag-uusap. na kayong pinag-usapan, nag-compromise na kayo. Yes, oo. So parang iyan lang, babae lang yung magdi-deliver nung decision. Pero actually, kaya minsan may misinterpret na iba na, under yan, ganyan. Oo. And it kasi sa panahon ngayon, the dynamics would really differ in a situation, especially sa economic level. Sa economic level, especially kung ang babae ang mas at the moment, diba? Hindi mo naman masabi kung minsan, paano kung sa trabaho, bigla natanggal yung mister mo at, diba? At the moment, ikaw muna ang, diba? Ikaw muna ang sasalo at the moment, diba? Pag-uusap yan. Kaya maraming pag-uusap about, maraming nabuksan dito eh. Katulad yan, kami ni Nins, may mga times din talaga in the past na talagang nagkaroon kami ng problema and all that. Pero, what I realized after the aftermath of everything is that meron talagang pagmahal mo ako, especially if I love my wife so much that ako nga masaya ako pag nakikita ko siya nanonood ng Netflix. Kasi feeling ko I give her enough time and freedom. Kasi sa dami ng ginagawa niya, nakikita ko yung hirap niya sa bahay. Trabaho siya. She does a lot of things. Sa daming problema, challenges pa lang, diba? Alam naman yan, diba? Pa yung mga pinagdadaanan namin. Pero, yung makita mo yung asawa mo na nanonood at tahimik siya at nagbibigay siya ng time sa sarili niya, it gives me joy because it makes me feel that me supporting my wife to whatever that makes her happy. Mo yun sa kanya. Oo. It really makes me feel good na parang in a selfish way na oy, ba't ka nanonood? Di ba dapat sasampay mo na yung mga gamit? Minsan nagatalo pa kami doon kasi bakit ko daw siya pinagbabawalan na maglinis, ganito. Kasi minsan nakikita ko kasi na okay naman eh, pahinga ka naman muna. Di ba? Ganon din ako. Katulad ako, kami sa amin, magkaiba kami ng language. Ako touch. Syempre ako lalo na ako, 'di ba? More on the sexual side ako, no? So may mga times na hindi siya available. And I have to respect that, no? And sometimes I would have to prioritize what will make her happy than my desire. Kasi may mga times na syempre, 'di ba? Minsan ganun eh, 'di ba? May parang meron ako nararamdaman sa katawan ko. May gusto ko. Pero kung makikita ko yung asawa ko na unavailable and it will make her happy at this moment, bigay mo naman. Huwag naman ako masyadong... Doon nga pumapasok yung give and take, di ba? Yes. And that is how, for me, yan yung kumbaga the dynamics that should work in a relationship. Hindi siya one way. Mahirap, lalo na kung pareho kaming may trauma eh. So, win-workout pa rin. Marami kaming areas na win-workout. Especially me, may mga pitik din ako na konting ganito. Biglang, yung mga reactions ko na, akala mo parang yung buong pagkatao ko na yung binarel. Alam mo yun, ito lang yung sinabi niya, pero feeling ko buong pagkatao ko na yung... Marami akong ganyan. Meron din ako sa kanya na, ito lang yung sinabi ko, pero parang, teka lang, kalma lang. Kalma lang, di ba? Pero, doon pa lang kasi makikita nyo na kung ano yung mga strengths and weaknesses. Pero, hindi dapat yon mag-i-stop sa isang tao
para mag-grow. Unless choice ng partner mo yun. For example, yun nga kay IC. Kung choice naman talaga niya to grow in faith na talagang na wag ganito or ganito ganyan. It's kung yun yung nakikita niyang way to grow, then so be it. 'Di ba? There is no question about it. Kung ayaw niya na talagang sumayaw ng ganun at nakikita niya na parang hindi yun ka ano sa paningin ng Diyos. May term doon, may kaiga-igaya. Kaiga-igaya sa Diyos. Then so be it. Pero ibang question yan kung taliwas yun doon sa kung ano yung growth na gusto pala talaga niya all along. Nagkakaroon lang kasi ng contradicting yung ano kasi kay IC na okay, kusa niya yun. Kusa nga siguro yun. Oo. Na only her can say that Pero at the same time kasi, may word na kasi nagpaalam eh. Kaya magkakaroon nga ng contradiction dun sa, kasi nagpaalam. Nagkusa ka pero nagpapaalam ka pa para lang, makapanood ng concert at the same time, nagpapaalam na just in case, kasi nga hindi mo masabi, baka kagaya nga nung nangyari na yun, pinaakyat siya sa stage ng hindi mo inaasahan. Pero before that, nagpaalam muna daw kay Alvin. Pero at the same time, pinag-pray bago niya pinayagan. Actually, wala namang masama doon. Actually, we pray for everything we do. Yes. And we ask God to show us what we need to do. Pero kung makikita mo kasi nasa iyo naman ang authority. Kung nakikita mo naman na kung 'di ba? Hindi naman 'yan magi-split siguro sa yung para pagpaalam, ano ba yung ikamamatay ba ng or ano bang mangyayari sa buhay nila? Malaki ba yung magiging kasiraan ng buhay nila kung sakaling umattend lang ng concert? You have to check out also yung scenario, yung event nung pangyayari. Kunyari sa kanila mag-asawa, attend ako ng concert. Syempre reunion yun eh. Maraming Diyos ko, 'di ba? Hindi ka naman siguro masisira kay Lord pag pumunta ka dun sa concert. Yun nga yun na that's an issue rin when it comes to scrupulosity. Yung scrupulosity, yung nasobrahan naman na ng yung parang konting diba? Yung parang hindi naman dapat to na ganun, pero nasobrahan yung iba yung Kaya ako galit sa mga taong simba ng simba. Pero ika nga ano nga yung kanta? Santong Kabayo. Pero doon ako buwisit. Sinabi kong kilalang ganyan eh. Yung nagsisimba, kesyo butler pa ng simbahan, etc. Pero kung makapagmura, bumubula yung bunga nga sa pagmumura. Balay mo naman yun yung pinagpe-pray, Lord. Sana po bumalik yung bula sa bibig ko. Sana mailunok ko po yung bula. Hindi kasi, alam mo yan din talaga. Alam mo, I get you. I really get you, ate. Kasi kahit din ako, may mga nakikita rin ako na parang, yan ito, taliwas sa ganyan-ganyan. Pero, how would I say, ang hirap din talagang, yun nga kasi, ang hirap din kasing malaman kung ano rin talaga, kung ano yung laman ng utak at puso nila. Hindi natin nakikita. Only God can see what's in here and in here. We can only judge from kumbaga parang ang standard of how we see people is from our own experience. At the same time, we are human. At saka yun sa experience natin. Kasi experience ko to eh. So, I will judge you based on whatever it is that I encountered. So, nagkakaiba ng opinion. Pero, katulad niya, natawa ko din si Father Butler na palasimba. Pero pag uwi sa bahay, bubula ang bibig. Paano pala pagdating ng gabi? What if lang? Pagdating ng gabi, Lord, paano ko ba to matatanggal? Hirap na ako. Paano ko talagang yung in her heart pala talaga is gusto niyang mawala yun, pero parang siyang addiction na parang, paano kung sakit? Paano ko? Something like that. So, yun din yung isang bagay na parang we really have to, that's normal. Hindi natin pwedeng ialis yung parting yon. What I think we need to do more is to, yun pala, yung pinag-usapan namin Ate Heidi kanina is to be curious. We start with curiosity. Kasi lahat tayo,
may mga experience tayo with other people that we don't like. Tama? Correct. Na may na-meet tayo for the first time. Bakit ganito ang ugali? Bakit parang off to? Parang may something dito, di ba? Yes, may mali silang ginagawa sa paningin natin or meron silang off na ginagawa that could resonate with us na mali. Pero what I learned in mahirap lang talaga to, guys. Pero I heard it somewhere or I read it somewhere that we should start from curiosity. Kasi from there, doon mag-start yun, bakit kaya siya ganyan? Kasi pag nalaman mo, kaya pala ganyan siya. Doon ka mag-start mag-loosen up eh. Doon mawawala yung judgment mo. Doon mawawala yun. Lawakan. Oo, doon lalawak. Kasi yun yung sinasabi ko, sister ko, di ba? I used to really, I don't like her. Galit ako. Alam ni Ate Heidi yan. Diyos ko. Alam na ni Ate Heidi yan kung ano yung pain ko with my sister. But when I learned where she's coming from and kung ano ang hugot niya, kung bakit she is the way she is right now. I mean, hindi siya naging, I don't say this that it gives her a license to act poorly on me or act unacceptable. No? Hindi yung lisensya na parang okay lang yan kasi pwede niya akong saktan kasi may past siyang gano'n. Hindi. What I'm saying is that coming from me, nakikita ko ngayon kung ano, mas nagkaroon ako ng pagluwag na hindi mas naiintindihan mo siya. Oo, na parang she's not that bad all along. It's just that she was placed on a different kind of dynamic nung era niya, nung time niya. Iba yung dynamic niya sa dynamic ko nung lumalaki ako eh. Mas matindi pala yung hirap na dinanas niya nung bata siya. And because naiintindihan mo siya, kahit na minsan talagang yung galit mo, nandoon pa rin minsan. Oo. Kasi hindi mo na maiiwasan yun na may mga, ang nangyayari, nababawasan lang. Correct. Tapos ikaw na mismo ang nag-a-adjust. Correct. Yun. Yun yung gusto kong makita ng mga karamihan. Na it's hard to do that seeing in a lens of our own hurt. Kasi if we judge people based on our own hurt, talaga naman magagalit ka. Pero if we learn to see people according to their own hurt, you would have that katulad niya, nag-Japan kami ng ate ko, di ba? Ito lately, kwento ko lang, no? Personal experience. Siyempre, okay na kami, nag-usap na kami. Mahal ko. Tagal nyo nga, tagal nyo doon. Tsaka, ramdam ko yung love ko sa kanya. Hindi na ako yung talagang dati, alam mo yan, di ba? Ngayon, love ko siya. Pero may mga instance, may mga ano siya, may mga hirit. May mga hirit siya to. So, may mga style siya na, totoo ba? Naiinis ako. Pero yung mind ko and yung heart ko, tumutulong ngayon sa akin na, okay, Jonel, gets ko na kung bakit naman siya ganyan. So, ang gagawin ko, okay, mag-a-adjust ako. Intindihin ko. Pero, sasabihin ko pa rin na, baka naman hindi pwede kasi medyo, kumbaga, ay a-assert ko pa rin yung boundary ko. Yes. Pero in charity, hindi yung, dati kasi kunti ka, magbubula na rin yung bibig ko. Totoo. Kasi may hurt ako eh. Yes. Pero ngayon, nag-usap kami ni Ninya, talaga to kulit eh. Parang gano'n eh. Talaga tong isa. Siguro sagot niya, yaan mo na. Oo. Pero sabi niya, alam mo naman eh. Gano'n na kami mag-isa Ninya. Okay naman. Tapos after a while, let go ko na. Kasi nandun na ako sa place ngayon na very accepting. I mean, accepting in a sense na until now, it's still in practice. So, I'm not saying na I'm perfect. It's always a work in progress. Work in progress. Ang hirap niya, guys. Pero, yun yung I think we have to learn. Maybe Alvin is not, sa atin, sa lente of our own pain and hurt. That's very off. Masakit. Kaya nga sabi mo, di ba? Kaya nga inis ako sa Mother Butler. Kasi meron kang pinanggagalingan doon na kinabubuisitan mo eh, di ba? Na parang, pero sa pagtinignan mo, ay, paano nga pala kung natutulog siya at sinabi niya kay Lord, hindi ko kayang baguhin to. Tulungan mo naman akong baguhin to. Paano kung may prayer pala siyang ganun every night na hindi niya ma-overcome. Di ba? Parang, pag siguro maisip mo yon, ay,
ako rin pala, meron din ako mga kailangang i-overcome sa sarili ko na nakakahiya rin pala. Paano kung ginaganito rin pala ako ng taong iba na off din sa akin? So, may mga ganun. So, ang hirap lang sa ngayon dahil we fuel fire with another fire. So, it doesn't help. Yun yung pinag-usapan namin ni Ate Heidi kanina. Nagsalita si ganito, nagsalita si ganyan, nagsalita si ganito. Ang dami na nilang nagsalita. Buong sangkapilipinasan na ang nagsalita. True. Pero kung yun si Alvin, isip niya, wala namang problema sa akin. Kayo ang may problema, hindi ako. Kahit pa buong mundo ang magsabi, hindi siya magbabago, guys. The only way that you can disengage that person is through charity. Because he is filled with pain and hurt. So the only way to disengage that is not by judging him. It is coming from his lens, tapos dun kayo papasok ngayon sa kanya and trying to understand. Kasi dun mo siya madi-disengage Kasi ang gagawin niya, mas poprotektahan niya yung sarili niya. Kasi ang daming bumabatikos di ba? The more shield, more wall, more here. So hindi kayo makaka-penetrate. Hindi kayo makakapasok. Hindi makakapasok ang sibat sa maraming wall. So the only way to lower it down is tignan niyo siya from within. Yon. So siguro kung nandun tayo sa aspeto na, okay, tingnan natin siya. Hindi ko naman sinasabi na tanggapin yung to make an excuse on his action. Of course, that's wrong. Pero, let go. Then, let him learn from his, Kasi malay nyo, the more na binibigyan nyo siya ng airtime, gaya ng ginagawa baka, diba? I mean, the more that you give him that, baka yun yung nagpo-fuel din sa kanya to diba? Alam mo yun? Siyempre, dami pa rin yung mga... That boosts his ego. At the same time, nananamantala din yung iba na okay, take advantage na i-interviewin siya, tapos puputok din yung interview, tapos nagiging trendy. So, it doesn't really help the situation. It's a cycle. Actually, you're anong tawag dito, you are complicit to the, tama ba yung term ko, complicit, parang ikaw rin nagiging ka rin, accessory to the crime ka rin. Diba? Parang ganun. May term doon parang basta yon. Hay, ang daming English words na nawawala. Yan, nagiging complicit ka rin doon sa hurt niya at doon sa hurt mo. So, ano nangyayari? Wala, sabog-sabog tayong lahat. So, pero siguro kung may magre-reach out doon sa kanilang mag-asawa, baka sakali, maging open siya doon sa idea na, okay, baka kailangan ng counseling talaga. I think the first... Wag the religion, kasi pag kinwestiyon mo yung ganun tao, sarado ka. Hindi yun. The only way is to listen to the hurt talaga. I mean in the point of view of in the point of view of trauma and abuse. At saka magiging malaking factor si IC kung siya mismo mag-open up kay Alvin. Sa tingin mo, kagaya niya, kunyari, baka mamaya makam across na itong podcast na to. Baka may point sila. Bakit di natin i-check na? Tapos i-open up niya sa asawa niya na gusto natin magpa-check up. Diba? Oo. Dahil hindi mo naman kino-question yung kanyang pananampalataya kung yun na yun It's more of, this is medical side na to. Baka nga, baka kailangan na ng counseling or baka kailangan na ng intervention. Anyway, you guys, yan yung mga marami talaga to. Hindi lang to, itong Alvin issue na to is just an umbrella of lang to. Kasi naman, kaya naman lumaki, nag-name drop siya. At the same time, ay malalaki pang konti yung mga binitawan niyang mga pangalan. Diba? Ian Veneracion, Wilma Dasen, Glock 9. Ako hindi ko alam na si Glock 9 may anak na LGBTQ. Nagulat lang ako. Tapos, yung kanyang, kaya lumaki,
Tapos yung words na ginamit niya na talagang kinote siya, yung about nga sa homosexuality. Na yun Kaya nga mas parang, lalong pumutok. oo, kasi no? mapupunta nga sa impyerno. Yung kanyang daughter or stepson, di ba? Tingnan mo yung mga hindi na dapat nakalkal pa. O, di ba? Nag-react na, nitong huli nag-react pa si yun nga, si Sofia nga, na dating Andre, na hindi naman pala siya pinitsarahan, sinakal siya. Alam mo So, yun? ibig sabihin, meron din siyang anger management. No? Di ba? Kasi usually, pag ganun, iba rin yung pitik ng, Oo. yung galit, no? It could lead to something else. Kasi kung pipili, kagaya dahil nga, pero napakabait din nung anak ni Icy, Malawak din yung pag-iisip ng bata. Yung talagang I inintindi mean, na lang. ako honestly, there's, the LGBTQ community or even yung mga nasa transgender, I see them with yung hearts nila talaga hindi I hate to judge them talaga na kasi may mga hurts din talaga yan. Oo naman. There are unspoken hurts and unspoken wounds. Some of them may come out strong and they would even try to hide it from the depths of their being na wala nang makakalabas. Ako na lang may alam nito. Pero that scars, those scars that they had to keep, no? Most of them, they only long for love and approval. And napakaswerte lang talaga nung mga nasa yung may background na family na accepting talaga tsaka love. May uncle ako, bunsong kapatid ng mother ko. Kasi yan it should be a place for people to grow talaga. The family or the kids should have a safe space to grow. Kasi there's no perfect parents. Even, lahat tayo may mga pinanggalingan na sakit and pain and all that. So it is our job as parents to kaya nga importante na inaalam natin kung ano yung nangyayari sa atin so that we cannot pagpasa ng baton sa mga anak natin ng mga sarili nating pain. As much as possible, we don't want that. Kaya yung mga nasa LGBTQ community, most of them really are longing for love and acceptance talaga. Kasi yan kaya kita mo, hurt people hurt. Yan talaga yan. It's a manifestation of a broken society comes from a place of hurt. Look at how we are as a country. Totoo. Diba? Look at us as a country. We are very much divided because people hurt people. Marami pa talagang, kung hindi ba ako yung guest, marami kang topic na pwedeng dito. In fact, every time na meron akong makikita sa TV or even naririnig na, magandang topic to. Minsan nga ako mag-isa gusto kong maggawa ng, so it's years na laging gusto kong mag-start ng vlog, as in vlog. Kasi doon ko na ma-express maghanap naman na best in essay ka pa. Alam mo yun? Yung naiinis ako. For example, tama yung topic na sinasabi mo is sa nangyayari sa natin. Sa bansa natin. Society. In fact, isang topic lang na minsan gusto kong pag-usapan pero malawak din to ito, speaking of which, mga judger. Yung mga judgmental, kagaya ko, kagaya natin, na nakakapag-express lang na ang kala mo ang tatapang sa nagko-comment. Minsan hindi mo naman talaga pa pwedeng sabihing trolls na lang din yun. Kasi masyado na rin malaki ang naging effect ng social media. Correct. Sa freedom ng tao para i-express yung kagaguhan nila. Hindi, mga gago naman talaga tayo Yung dahil sa social media, kaya mo nang magsalita ng kung anik-anik. Minsan nalula ako sa mga nababasa ko magpapalitan, mag-aaway, hindi naman magkakilala. Doon ako natatawa na nabubwisit. Yung minsan silent reader na nga lang ako. Minsan hindi ako makapagpigil na minsan ito may mga gagong tao na
ang lalakas ng loob magsalita. Minsan ganun. Minsan gumaganon din ako na nakikiraw-raw din ako Pero, ang ginagawa ko naman, safe yung mga words na binibitawan. Kasi may mga tao dito sa social media, pag may mga topic na silang pinag-uusapan, para magpapatayan, kulang na lang talaga. Pag nagkita, di ba? Maraming nakakalungkot na yung nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Well, globally. Actually, hindi. Globally. Diba? Pero kasi, imagine, hindi rin yan nalayo dito sa issue ni Alvin. Oo. Diba? Si Alvin lang yung naging, si Alvin lang yung naging mukha. Oo. Pero, merong 20 Alvin or more than 10,000 Alvin pa na hindi naka-social media na pareho ang kwento. Oo. Diba? So, nagkataon lang na si Alvin ay asawa ni Easy na naging artista at member ng Sex Mom before. Totoo. So, kaya nagkaroon ng boses. Siyempre. So, ang nangyari, yun nga, dahil some would take advantage of the issue kasi nga, gatasan nila yung issue, ganyan. Wala namang magagatas dito. I hope may manood. Kung wala, edi okay lang. At least express ko yung nararamdaman ko. Totoo. Oo. Kasi, I mean, we live in a broken society. And it is for the fact that the broken society, yun na nga, broken na nga yung society, nagkaroon pa ng boses yung mga broken. So, where do broken hearts go? Where do broken hearts go? Sa social media. Kaya doon sila pupunta. Diba? So, ang mangyayari, mas lalong nasira. Kasi nung time nang wala pang social media, society naman talaga is broken na before. Even before pa, nang wala, pre-pandemic? Pre-social media. Sorry. Okay. Pre-social media. Broken naman na talaga. Kaso, yung broken, limited lang sa space kung sino lang ang magkakasama. Diba? Kung ito. So, walang boses. Walang collective voice. Kaya naman para tayong kuyog Alam mo yun, kung dati ang kuyog lang, 5-6, kukuyog. Pero ngayon hindi Sa isang tao, ang kukuyog, 1,000. Oo, diba? Ang kuyog, 1,000,000. Diba? Iba yun sa dati. So, kasi ngayon, may boses sa social media. Kaya, mas mahirap. Mas mahirap at mas mabigat kasi the emotional, that collective hurt. Imaginein mo, diba lahat tayo nag-react kay Alvin based on our hurt, our own standards, our own judgment, diba? Sipin mo yun, gaano karami yun para sa isang tao to handle that wave of diba? I can imagine kung ano nang nararamdaman nga nila mag-asawa. Oo, hindi rin natin alam. And closed door. Oo. Dahil sa pananampalataya niya. Well, good. Oo. Pero hindi rin nga natin alam kung may kung may psychological or merong, or I mean, baka, hindi, kasi meron ding kumbaga, hindi rin sa closed door, hindi rin natin alam kung ano yung nangyayari. Sa bagay. Diba? Oo. So, they may come out strong on social media but on closed doors we don't know, diba? So we pray for them and I think na that what the world needs right now is charity more than anything else, and a bit of understanding, which is hard to do, but with prayers and curiosity, we might be able to disengage from that. So ang key takeaway dito is that be charitable. Yun lang talaga yun. Huwag tayong masyadong bandwagon effect. Kasi what happened is nagkaroon ng bandwagon Yun yung pag sinabi nung isa lahat. True. 'Di ba? Parang ito yung nararamdaman ko, sige makikiramdam na rin ako parang dahil yung isa sinabi ganito, din simpat siya nung iba kahit hindi naman ganun yung isip nila nung una dahil sa bandwagon effect. Sige, pakijoin ako. Influensyahan na. Which, kailangan discerning pa rin tayo sa kung ano ang
nasa sa loob natin. Hindi yun dahil sinasabi lang ng katabi natin at naririnig nung sinasabi ng iba. We should discern from our interior life. Kaya nga ang title ng podcast is Within the Still Room. Still room. Ibig sabihin still. Hindi, di ba? Hindi gumagalaw. Nandun sa loob. Yes. And alam mo ba, te? Kaya ako to tinitle na Within the Still Room. This is according to Saint Teresa of Avila. The interiority, that peaceful. Kasi meron siyang book na entitled The Interior Castle. So, may level of interiority tayo. May mga castles tayo inside. Yung pinaka dulong castle, that is where the Lord stays. The interior inside. So, we have to find that sabi ko nga kay ate, interiority complex. Interiority complex. And then, yun na din, interior life. Yun. Which is hard kasi ang ingay-ingay ng mundo ngayon. Kaya nga, totoo. Oo, di ba? Actually, kung nakapag-podcast tayo ng December, gusto ko sana maging topic, speaking of which, yung sinasabi mo, hindi ko alam kung maiko-connect or connected, na bakit ang Pasko, gusto ko lang ihabolan, na bakit ang Pasko, yung tao malungkot, imbes na masaya. Kasi dami ko nakitang topic na may mga, for example, yung mga commercial, basta ganun, something to do with pain, imbis na happiness. Bakit? Isa ako sa mga ganun kasi nararamdaman pag Christmas. Ever since or lately lang? Lately, before, siguro nung namatay yung mother ko. Parang ganun. Meron kasi sense of ano yan eh. May isingit lang din natin, no? There is a sense of loss. Yung sobrang fast-paced ang life right now that we cannot, parang ganito na lang. Pag may masarap na food, diba? Nasa harap mo. Pero in 2 minutes, kailangan mo siya maubos. Did you really enjoy the food? You cannot really enjoy the food in 2 minutes. Kailangan mong namnamin to really enjoy the food. That's what's happening right now. Hindi mo talaga siya ma-enjoy because everything has to be quick. Everything has to be. So kaya kami, we make it to a point na in a year, ako, sininya first time ako, I make it. Na-stop lang ako ng almost ng 2 years. Pero I wanted to, ito nga, babalik ulit ako to have that silence. Silent retreat, solitary retreat for 3 days, 2 nights of silence. Just to disengage. Kasi ang hirap yung buong taong kang ang dami, ngaw-ngaw ka na ngaw sa buhay. Tapos isang taong ka rin, wala kang break. So I needed to disengage. So I think we also have to learn how to have that journey na mag-isa ka lang. Or if you cannot go to a retreat, at least take a 3-day off sa bahay ng ikaw lang. You know, just to be really immersed lang sa sarili mo. Nang hindi mo kailangan nagmadali. Wala kang ibang iniisip. Hindi mo kailangan magluto. Hindi. Yung sa retreat house, kasi sabi ko, Nins, you have to disengage. Kasi huwag mo kaming isipin sa bahay. Pagdating mo doon, hindi ka magluluto, wala kang iisipin mga bata, wala kang palengke, wala kang laba, wala kang linis, hihiga ka lang. Sarili mo lang at si God lang yung kakausapin mo noon that time. So I think that's what you need to do. Iyon lang, ma-share lang namin So I think we're on our final minute. Okay? And kuro-kuro lang namin. Oo. Salamat naman, Ate Heidi. Syempre, it wouldn't be the last, no? Parang feeling ko magdadagdag ako ng mic. Kasi dalawa lang yung mic dito eh. And gusto ko talaga na every Monday kasi close to yung cafe. So I always want to have this podcast every Monday. Next podcast, I have a very special guest from the religious community naman. Malalaman nyo yung story niya. Hopefully, maayos yung schedule niya. She's a nun, madre siya, but she used to be a very nakilala ko lang siya sa
nakilala ko siya sa isang class wherein parang short course class, kaklase ko siya doon. Natuloy ba yun? Natuloy kami noon. Ano yun? Anong course yun? Spiritual companion class ata kami nagkasama or doon sa isa. Dalawa kasi hindi. Doon siya sa spiritual discernment class namin. Kasama ko siya. Very jolly person. Ang saya niya. Tawa kami ng tawa. Ano siya, Ilonggo ata siya if I'm not mistaken. Tawa siya ng tawa. Ganyan. Tapos jolly lang siya. Jolly person lang siya. Tapos, nung nagmadre siya, pinadala siya sa yung lugar na may gera. So may mga experience siya na gano'n. Yung may mga, yung kailangan niyang sumugod sa gitna ng gera. Tumulong. Kasi missionary sila Missionary sa ata sila. So yun ang kanilang apostolate to help. Nasa gitna sila ng gera, nagpabarilan. So they have to risk their lives during, sa ano. And dati siyang nagpa-pageant. Oh, wow. Yes. So yun yung ating magiging guest for that. You will hear more about her next time. So that's Sister Crisel. Yung malalaman nyo next week or next podcast. So, yun lang naman guys. Thank you so much for watching our podcast. And again, thank you Ate Heidi. This wouldn't be the last. Marami pa tayo dito sa ating table. You're most welcome. Yes. Ay, na-miss ko to. Na-miss ko talaga. Yung pagpapalitan ng kuro-kuro. Pareho kasi kami ng wavelength. So again, please follow this podcast sa Spotify, sa Facebook and YouTube. Tapos sa mga shorts din, kasi I will compile this in shorts din. And please follow us for more. Okay? Thank you. Thank you so much for watching and we'll see you on the next one. Good night, everyone. God bless you guys.